Ang galing nila, guys. Hindi mo aakalain na hindi nakakonek eh. Kasi ito yan, dalawang yan, magkalak yan. Ang ginawa, tinanggal to. Tapos, sinuksok dito sa butas. Ganito katalino ang magnanakaw sa airport. Babala sa mga uuwi sa Pilipinas o sa lahat ng mga manlalakbay, OFW man o turista o anuman ang layunin ng inyong biyahe. Protektahan nyo ang inyong mga bagahe, maging mapanuri at maging mapagmatsyag kayo sa inyong mga gamit pagdating sa airport. Lalo na ngayong paparating na ang Kapaskuhan dahil baka isa ang bagahe mo ang matsyempuhan ng magnanakaw. Isang netizen ang nagbahagi ng nakakabahalang karanasan na sinapit ng kanyang kaibigan. Inilabas nito ang kanyang galit at pagkadismaya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kung kayong mga gumawa nito, so saan terminal man kayo, walang iya kayo. Hanggang kailan kaya ito mangyayari sa ating mga OFW, itong kababalaghan na nangyayari sa paliparang panghimpapawid na tila ba walang agarang aksyon man lang na nangyayari. Kamakailan lang din, nagbahagi rin ang isang OFW ng kanyang karanasan sa paliparan. Sa kanyang post, nagbabala ito sa mga uuwi sa Pilipinas na wag daw po maglalagay ng mga mahalagang dokumento o mga bagay sa mga maleta dahil napatunayan umano niyang totoong may naninira ng mga lock sa airport. Gaya daw po sa ginawa sa kanyang maleta na ginupit umano ang lagayan ng lock at sinunog pa umano ang mismong lock ng kanyang maleta. Binuksan at kinuha di umano ang mga t-shirt. Ganito rin ang sinapit ng kaibigan nitong atin kabayan. Sa laysay nito, sinundo umano nila ang kanyang kaibigan na galing Australia connecting to Singapore at Singapore to Naiya Airport Terminal 3. Matagal umanong lumabas ang bagahe ng kanyang kaibigan, kaya't nagbiro daw umano ang mister ng kanyang kaibigan na baka binuksan at inisa-isa pa ang laman ng bagahe, kaya daw siguro matagal itong inilabas. Pero ang biro pala na iyon ay nagkatotoo dahil nang kunin nila ang bagahe sa conveyor, sira na ang zipper at tanggal na ang isa at hindi na umano nakapadlock. Biro-biruan lang sana. Ang sabi ng mister ng friend ko, kaya matagal yun, syempre chinecheck pa nila isa-isa yung laman ng mga luggage natin. Diba? So biruan lang yun, hindi namin ina-expect na ito na. Actually, ganyan siya. I-demo lang namin pero naalis na po yung laman. Kaya lang, ito pa yung nangyari sa luggage. Ganyan. So, wala yung susi. Nakikita mo pa rin yung kandado na nakaganyan. Tapos medyo mababa lang siya para hindi halata. Pero ito, ang galing nila, guys. Inalis na nila to dito. So, hindi mo aakalain na hindi nakakonek eh. Kasi ito yan, dalawang yan, magkalak yan. Tapos, ang ginawa, tinanggal to. So, natanggal na ito dito, from here, yan. Ang ginawa, sinuksok dito sa butas. Ayan yung butas. Ayan yung butas. So, teka, klaro ko lang. Yan yung butas na yan. Kung ilulusot ko to, nakapasok na siya. Yan. Diyan siya nakapasak para ma-hold. Para hindi siya mukhang nakakalas. At ang nakakalungkot pa mga kababayan, di pa nakontento itong magnanakaw. Ninakawan na nga ang bagahe, winakwak pa ang loob. Ayan o. Winakwak, winarak nila to. Yan, yung luggage, warak. So, ang laman na lang nito, wala na po yan sa kalahati. Ayan, personal na experience po yan. Sa Naiya Terminal 3 po. Nakakalungkot naman po. Diba? Hindi lang yung dahil sa pinaghirapan eh, pero yung kaligtasan, yung kasiguraduhan na yung mga gamit mo, safe. Alam naman natin tapos na yung mga ganyan. Yan. Imagine mo sirain mo yung gamit para lang makuha mo kung ano yung meron doon. Diyos ko naman, sana naiisip nyo kung gaano pinagpaguran o pinaghandaan nyo itong oras na to na makauwi yung mga tao. Tapos, babalahurain nyo lang. Bahala kayo ha kung iniisip nyo. Iniisip nyo, naglolo ko kami o kung ano man yung iniisip nyo dyan, wala kaming panahon sa inyo. Alam nyo, kayong mga gumawa nito, dyan, so saan terminal man kayo. Alam nyo kung anong ginawa nyo. Hindi kayo dapat manatiling tahimik yung mga taong nabibiktima kasi yan, namimihasa yung mga tao na yan na responsible sa mga ganitong kasalanan. Hello, Diyos ko, anong panahon na? Ganyan pa rin kayo, magbago naman kayo. Tapos pag nahuli-huli kayo, naparusahan kayo, kami yung makakonsensya. Yung mga taong nabiktima nyo pa yung pakukonsensyahin nyo o maaawa sa inyo. Diyos ko naman, asa na, wala na. Kawawa naman yung mga nakalaan ng pasalubong na mga kinuhanan nyo. At kawawa naman lalo mismo yung kababayan nyo na normal lang na uuwi at masaya.
Ha? Para dito mag-celebrate kasama ang pamilya niya, kasama mga pinaghanda niyang regalo, tapos kinuha niyo lang. Walang iya kayo. Kaya paalala po mga kababayan, i-check nyo po muna ang mga zipper at ang mga kasulok-sulukan ng iyong bagahe. Baka may sira o may nakatagong pinaglaslasan bago kayo lumabas sa airport. Dahil itong mga magnanakaw, magagaling talaga dumiskarte. At kung halimbawa man na nangyari sa inyo itong senaryo na nangyari kay kabayan, nasira ang zipper, magduda na kayo, buksan nyo kaagad ang bagahe habang nasa airport pa kayo para malaman nyo kung may nawala at nang makapagreklamo kaagad kayo sa loob ng airport. Hindi na gaanong chinek or hindi na rin naman ina-expect na ng kaibigan ko na mangyayari sa kanya yung mga napapanood niya lang naman talaga na mga nare-report na ganyang kaganapan. Nagbiruan pa nga kami na bihira yung mga galing sa ganong bansa na napagtitripan or nagagawa ng mga ganong anomalya. Tapos biglang nangyari yun. And then, mag-ingat talaga, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng maging kampante. Kailangan i-check talaga natin kahit na feeling natin wala namang nangyayari. Kasi yung luggage niya, may mga gasgas. So, parang inisip na lang talaga namin, kinonsider na namin yung mga sistema kung paano nila ikarga at i-diskarga yung mga luggage ng mga pasahero. Parang normal na, tinanggap na natin, tinanggap na ng kaibigan ko na normal na nagawain na ganun. Hindi niya talaga in-expect na ganyan yung mangyayari. So nakakadismaya lang, di ba? Paano kung hindi lang yun yung mga pasalubong ang basta-bastang nawala? Buti na lang yung mga gadgets na iba. Talagang mapag-isipan nila kung ilalagay nila dun sa luggage. Buti na lang, hindi talaga dun nilagay. Kasi kahit nakabox yun, di ba? Bulky pa rin sa luggage. So, inisip nila sa ibang place ilagay or i-handy nila. Paano kung hindi lang yun or may mga documents kayo doon na nakuha kung doon din nilagay? Sobrang nakakabahala at grabe yung ginagawa niyang pinsala. Sana mahiya naman kayo sa mga taong naghihirap para dun sa mga bagay na kinuha ninyo. Yung tao na pinagnakawan niyo. Gusto lang maging masaya yung mga papasalubungan niya, tapos kinuha niyo. Ay, hindi na yun eh. Walang inisip na masama. Hindi nag-isip ng kahit na nakikita na namin na may problema talaga dun sa luggage. Pero mismo yung friend namin nagsabi na, hindi, okay lang yan, ganyan talaga. So, late na namin na-check dahil syempre puyat na puyat kami. May jet lag din sila. Natulog muna. Pagising, nung magdidistribute na ng mga pasalubong, my God, ang dami nang nawala. Sobrang galing, ang ganda ng modus nyo. I-check nyo po yung mga zipper ng luggage nyo na inaakala nyo ayos pa o maayos pa. I-check nyo po yung mga gilid-gilid niyan. Baka may butas din. Sa mga pabiyahe pa lang, pabalik dito ng Pilipinas. Yan, mag-ingat na po tayo. So, nangyari to again, dyan po sa NAIA Terminal 3. Good luck na lang talaga Pilipinas. Kaya mas mabuti talaga siguro mga kababayan na nakabalot ng plastik yung mga bagahe nyo para naman mahirapan magbukas itong mga magnanakaw. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon. At advance Merry Christmas po sa inyong lahat.